Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang action thriller movie na Killshot. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Jackson na isang adventurer at kasalukuyan itong umaakyat sa isang nagyayelong bangin. Habang umaakyat ay iniisip niya ang mga sandaling kasama niya ang kanyang pamilya. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Jackson ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Bill na humiling sa kanya na maging tourist guide para sa isang tao na nais mag-hunt sa isang kagubatan. Malalaman natin na si Jackson pala ay isang marine at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang nature tour guide. Pagkabalik mula sa bangin, umuwi si Jackson at laking gulat niya nang makita ang kanyang asawa na may kasamang ibang lalaki. Siya ay labis na nagalit at binugbog nito ang lalaki, ngunit ang asawa nito ay tila hindi nagigilty sa kanyang ginawa at nagawa pa nitong sigawan si Jackson at isinumbat nito na dahil sa matagal na hindi niya pag-uwi kaya niya yun ginawa, at hinubad nito ang kanyang singsing at hinampa si Jackson ng kawali sa mukha. Kinabukasan ay bumalik si Jackson sa kagubatan upang magpahinga at magmuni-muni. Habang nagpapahinga ay nakakita siya ng grupo ng mga hayop na mapayapang gumagala nang walang anumang gumagambala sa kanila. Ilang sandali pa ay nagpasya na itong sumakay sa kanyang truck at pinuntahan ang kanyang kaibigan na si Bill, ang taong tumawag sa kanya noong nakaraang araw. Pagkarating ni Jackson sa bayan upang makipagkita sa kanyang kaibigan, siya ay nag-check-in sa isang hotel at dinala doon ang kanyang mga gamit. Nang papasok na siya sa kanyang silid ay isang napakagandang babae ang lumabas mula sa katabing silid at nakipagtitigan ito sa kanya na parang may ibig sabihin. Samantala, sa isang kalapit na burol, isang grupo ng mga mersenaryo ang naghahanap sa isang piloto. May impormasyon sila na ang eroplano ng piloto ay bumagsak sa lugar na yun at hinahanap nila ang isang bag na naglalaman ng pera at mahalagang dokumento na dala ng piloto. Sa ibang eksena, makikita si Jackson na pumunta sa isang bar at nag-order ng alak. Nagulat naman siya nang makita niya ang magandang babae kanina. Siya ay nagtatrabaho pala sa bar bilang isang waitress. Maya-maya ay isang lalaki na nagngangalang Murphy ang nagsimulang makipag-usap kay Jackson. Pagkatapos makipagkwentuhan kay Murphy, si Jackson ay bumalik sa kanyang silid sa hotel upang maghanda para sa kanyang trabaho sa susunod na araw. Nang biglang may narinig siyang kaguluhan sa labas, siya ay lumabas dala ang kanyang baril. Nakita niya ang magandang babae na ginugulo ng isang lalaki, ngunit nang makita ng lalaki si Jackson na may hawak na baril ay mabilis siyang umalis, at nagpasalamat naman ang babae kay Jackson. Kinabukasan ay pinuntahan ni Jackson ang kanyang kaibigan na si Bill, at doon ay nalaman niya na ang taong igaguide niya sa pangangaso ay ang magandang babaeng mula sa bar. Kaya nagulat si Jackson at nalaman niyang Kate ang pangalan nito, at dito ay mas nakilala nila ang isa't isa. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay tinungo nila ang burol. Gusto niyang mang-hunt dahil ang kanyang ama ay dating hunter at gusto niyang ikalat ang kanyang mga abo sa lugar na yun. Pagkatapos nitong pumanaw, nang marinig ito ni Jackson, sinabi niya kay Kate na ang pangangaso ay hindi kasing dali ng inaakala niya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa kanilang tutuluyan. Si Kate ay nakaramdam ng pagod at nagpasya na magpahinga muna. Samantala, sa kagubatan, makikita ang pinuno ng mga mersenaryo na nagngangalang Ellie, ang nangangasiwa sa paghahanap sa piloto na pinaghihinalaang kumuha ng bag na may pera at mahalagang dokumento. Sa ibang eksena, habang lumalalim na ang gabi ay pinayuhan ni Jackson si Kate na matulog na dahil maaga silang magsisimulang mang-hunt. Iminungkahi naman ni Kate na maghiwalay sila sa pag-hunt, ngunit tumanggi si Jackson dahil masyadong delikado para sa kanya na mag-isa, at isa pa ay siya ang may pananagutan sa kanyang kaligtasan. Maya-maya ay pumasok na sa tent si Kate para magpahinga, samantalang si Jackson ay nagmuni-muni muna sa labas at iniisip ang masasayang sandali kasama ang kanyang pamilya. Naalala niya ang paglalaro ng softball kasama ang kanyang anak na babae kung saan siya ay nabundol ng isang driver na humantong sa kanyang kamatayan, at simula noon ay hindi na naging maganda ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Kinabukasan, umalis sina Jackson at Kate sa kanilang tent at nagsimula na sa kanilang pangangaso. Si Jackson ay sinimulang turuan si Kate ng mga pangunahing kaalaman sa pagiging isang mangangaso tulad ng pagiging kalmado at tahimik habang pinupuntirya ang target. Sa kabilang banda,
Hinahanap pa rin ng mga mercenaries ang piloto na kumuha ng bag ng pera, ngunit kahit lumipas na ang 2 araw ay hindi pa rin nila nahahanap ang piloto. Samantala sina Jackson at Kate ay nakarating na sa ibaba ng isang matarik na burol. Sinabi ni Jackson kay Kate na manatiling tahimik habang siya ay umaakyat sa burol upang tignan ang paligid. Habang siya ay umaakyat, nakita ni Jackson ang isang grupo ng mga hayop na balak niyang puntiryahin. Gamit ang mga binocular, may napansin siyang kakaiba. Dito ay nagulat siya nang makita ang isang lalaki na nakasabit sa isang poste. Maingat niya itong nilapitan, dala ang kanyang rifle. Nang kanya itong susuriin ay nakumpirma niyang patay na ang lalaki. Sa kanyang pag-iimbestiga ay napansin niya ang isang bag ng pera na nasa lupa. Nagmamadaling bumalik si Jackson sa burol, kasabay noon ay nakarinig siya ng putok ng baril. Pagkatapos ay lumabas si Kate, tinitesting nito ang rifle ng mga oras na yun. Sinabi naman ni Jackson na bumalik na sila sa tent dahil magdidilim na. Nang sumapit ang gabi, si Jackson at Kate ay gumawa ng isang campfire, at ubili pa siyang sabihin dito ang tungkol sa kanyang nakita sa burol. Pagkatapos magkwentuhan, nagpasya silang magpahinga na. Kinaumagahan, late na nagising si Kate at tinanong nito si Jackson kung bakit hindi siya nito sinabihan. Nabanggit ni Jackson na iniisip niyang ibalik si Kate sa hotel, na ikinainis naman nito, dahil pumunta ang dalaga doon upang mag-hunt. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang dumating ang mga mercenaries at nagsimulang barilin sila Jackson. Bilang isang dating marine, nakipaglaban si Jackson at napatay nito ang ilan sa mga mersenaryo, pagkatapos ay nakatakas sila sa mga ito. Inutusan naman ni Ellie ang kanyang mga tauhan para habulin sila. Sa sandaling yun, natarante si Kate at tinanong kung ano ang nangyayari. Sa wakas ay inamin ni Jackson na may kinuha siyang pera na nakalagay sa bag nang umakyat sila sa burol, kaya hinahabol sila ng mga mersenaryo ng mga oras na iyon. Nang marinig ito, iminungkahi ni Kate na kung sila ay makatakas, paghahatian nila ang pera na nakita nila. Sumang-ayon si Jackson, ngunit kailangan muna nilang harapin ang mga mersenaryo. Samantala, nakarating sina Jackson at Kate sa isang makipot na kalye. Maya-maya nakarinig sila ng ingay ng isang motorsiklo, kaya sinabihan niya si Kate na magtago sa mga puno. Pagkatapos ay dumating ang mga mersenaryo, kumilos si Jackson na tila ibinibigay ang bag na hawak, ngunit bigla silang binaril ni Kate mula sa likod dahilan upang ang mga ito ay mamatay. Subalit, sinunggaban naman ng kalaban si Kate mula sa likod nito. Agad namang ginamit ni Jackson ang kanyang baril upang iligtas si Kate. Paalis na sana sila nang biglang inatake sila ng mas maraming mersenaryo. Buti na lang at nagtagumpay si Jackson na talunin ang lahat. Namangha naman si Kate at tinanong si Jackson kung sino talaga ito at kung bakit napakahusay nito sa mga armas. Sinabi naman ni Jackson na dati siyang marine soldier, ngunit piniling magretiro at maging tour guide sa ilang kadahilanan. Pagkatapos, nagpasya silang ipagpatuloy ang paglalakad. Ilang sandali pa ay narating na nila ang river's edge at nakakita ng isang bangin. Iminungkahi ni Jackson na umakyat sa tuktok ng bangin. Sa una ay hindi sigurado si Kate kung magagawa niya ito, ngunit sinigurado ni Jackson na kakayanin niya ito. Naunang umakyat si Jackson para may ayos ang lubid ni Kate, ngunit nang makarating na si Jackson sa tuktok ng bangin, bigla namang inatake ni Maximus si Kate. Tinutukan siya nito ng baril. Hindi naman papatalo si Kate, mahusay din itong makipaglaban. Habang sila ay nasa isang matinding labanan, nagkaroon naman si Jackson ng pagkakataon na paputukan ng baril si Maximus mula sa tuktok ng bangin, na naging dahilan upang tumakbo ito palayo. Pagkatapos ay sinubukan ni Kate na umakyat sa tuktok ng bangin at sa tulong ni Jackson ay nagawa niyang makarating ng ligtas sa itaas. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad ni Kate, nagtamo ng matinding pinsala ang babae mula sa labanan nila ni Maximus. Tiningnan ni Jackson ang kanyang sugat at binigyan ito ng first aid sa pamamagitan ng pagtatali ng kanyang binti. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat! Ilang sandali pa ay nakarating sila sa isang matandang puno sa itaas ng burol. Sa mga oras na yun ay nagpasya si Jackson na itago ang bag ng pera doon, at plano niyang balikan na lang ito kapag ligtas na sila. Pagkatapos itago ang pera, nagdesisyon silang bumalik sa hotel. Pagsapit ng gabi ay nagpasya silang magpahinga muna. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ngunit sa kasamaang palad, natuklasan ni Ellie at ng kanyang grupo ang kanilang lokasyon at sila ay nakulong sa gilid ng bangin.
kung saan ay napagtanto nila na wala silang ibang pagpipilian, kaya't nagpasya sina Jackson at Kate na tumalon sa ilog at sa huli ay nagawa nilang makatakas. Samantala, hindi na nagawang habulin pa ito ni Ellie, kaya't bumalik ito upang ipaalam kay Maximus na sina Jackson at Kate ay dumaan sa ilog. Mabuti na lang at agad na nakaalis ang dalawa sa lugar at ipinagpatuloy ng mga ito ang paglalakad. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating sila sa isang kalsada. Isang truck ang nakita nilang paparating at sinubukan itong parahin ni Jackson para himingi ng tulong. Ikinagulat nito na ang driver ng sasakyan ay si Murphy, pinasakay naman sila nito. Gayunpaman hindi nila alam na si Murphy ay may masamang balak sa kanila, kung saan pinalo niya si Jackson sa ulo habang ito ay paakyat ng sasakyan, dahilan para mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay sapilitan niya ring pinasakay si Kate sa truck habang nakatutok ang baril nito sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, sina Jackson at Kate ay makikitang nakatali. Ginising ni Murphy si Kate at tinanong si Kate tungkol sa kinaroroonan ng bag ng pera dahil mayroon siyang impormasyon tungkol dito. Tumanggi si Kate na sabihin ito sa kanya. Kaya ginising ni Murphy si Jackson, pagkatapos ay itinali niya ito ng patayo para pahirapan at tanungin kung saan nila dinala ang pera, ngunit tumanggi si Jackson na sabihin ito sa kanya. Dahil dito, abis na nagalit si Murphy at plano niya na itong tapusin. Ngunit nagawa naman ni Jackson na matanggal ang pagkakadena ng kanyang mga kamay. Sa mga oras na iyon, mabilis niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili at pinatay si Murphy. Pagkatapos ay iniligtas nito agad si Kate. Matapos niya itong palayain, silang dalawa ay nagmamadaling umalis sa lugar. Sa kasamaang palad, biglang sumulpot sina Ellie at Maximus. Sinubukan silang pigilan ng mga ito at pagkatapos ay sumiklab ang matinding bakbakan sa kanilang apat. Ngunit nagawang talunin nina Jackson at Kate sina Ellie at Maximus. Sa wakas ay maaari na nilang makuha ang pera nang walang sinumang humahabol sa kanila. Sa sandaling yun, si Kate ay nagpasalamat kay Jackson sa lahat ng tulong at pagprotekta nito sa kanya. Kinabukasan, bumalik sila sa malaking puno sa burol upang kuhanin ang pera. Ilang sandali pagkatapos nila itong buksan, plano na nila itong hatiin. Ngunit, nagulat si Jackson nang ilabas ni Kate ang isang kahon na naglalaman ng baril at itinutok ito sa kanya. Hindi makapaniwala ang lalaki na gagawin ito sa kanya ni Kate dahil pinagkatiwalaan niya ito. Inamin naman ni Kate na siya ay isang mersenaryo din mula sa ibang grupo at ginamit nilang si Jackson upang patayin ang mga kaaway niya at makuha ang pera. Pagkatapos ay binaril nito si Jackson at agad itong umalis dala ang bag na naglalaman ng pera. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka